Part 4 na tayo ng isang OFW na nawala ng phone kasama ang Philippine SIM card at Saudi SIM card. Umpisa na natin. Saglitin ko lang din to. Kasi usually dapat nagre-reflect agad yung mga pag-ibig contributions natin kung nagbayad tayo gamit ang virtual pag-ibig app. Yung sa akin kasi 10 days nang lumipas, hindi pa rin. January 23 ako nagbayad, February 3 na ngayon, hindi pa rin nag-reflect. So ang ginawa ko, in-screenshot ko yung profile ko, pati yung resibo ng pagbayad ko, in-email ko sa pag-ibig kasama rin ng valid ID. Tapos, nag-reply lang sila na kailangan kong sagutin yung mga to para gawan nila ng investigation yung ginawa kong payment noon. Tapos noon, ayun, sinabihan na ako na nag-reflect na sa account ko. Pag-check ko, 56,717 na. So kayo din, in case na nagbabayad kayo online, mas maganda, check nyo rin kung nag-reflect na ba yung payment nyo o hindi pa. So focus na tayo dito. Dun sa nawala kong phone, may nakasuksok din doon na Saudi SIM card. Yun yung kukunin natin. So magre-request tayo sa Mobily ng eSIM replacement. So kung kayo din, nawala yung phone nyo, nakasuksok din yung Saudi SIM card nyo, eSIM replacement lang yung solution para mawalan ng access doon, mawalan ng signal, and ma-recover nyo dito sa ginagamit yung phone. Ang kailangan nating install is yung app ng network natin. So, ang example ko dito is yung Mobily. Then, install nyo lang yung app, buksan nyo, ito itatap natin, upgrade to eSIM. Dito nga pala sa gagawin ko is para lang sa mga phone na may eSIM feature. Kung walang eSIM feature yung phone mo, kailangan mo pumunta ng branch para mag-request ng SIM replacement. Pero since ako naman, katulad ng mga lagi ko feature na phone, yung Motorola, mula dun sa mga 500 reals na phone nila is meron silang pinapasok na eSIM feature. Kaya kung meron kang Motorola na may eSIM feature, pwede mo sundin yung video na to. Okay, so ako, i-install lang natin yung Mobily app, tapos ito na yung pupuntahan natin. Upgrade to eSIM. Tapos, tap natin, replace your current SIM. Ilagay lang natin dito yung mobile number na nawala. So, nilagay ko lang dito, tapos ikama number, then tap natin yung next. Tapos, ang pinili ko dito is yung email. Para kung ano yung nakaregister na email dun sa mobile number ko na yun, dun isa-send yung OTP. Buksan lang natin yung email, tapos ito, to confirm and proceed with eSIM replacement, ito yung kakopy natin. Tapos may lalabas kasi na box dito, i-paste lang natin dito para i-verify. Tapos tap lang natin tong eSIM, tap yung continue, tap lang natin yung NAFAT app, may lalabas na number dito, tandaan natin yan, tapos itap natin yung open NAFAT app. Or kung hindi nagbukas yung NAFAT app dito, minimize mo muna yung Mobily app, hanapin mo yung NAFAT app, buksan mo, kung hindi ka pa nakapag-login, ilagin mo muna yung NAFAT app mo, tapos ulitin mo lang yung process hanggang sa lumabas ulit yung number. Tandaan lang ulit natin yung lalabas dyan, tapos punta tayo sa NAFAT, tapos accept lang natin to. Ayan, tap lang natin yung accept. Pili lang natin yung number na lumabas dun sa Mobily app. Yung example natin dito is 70. Tapos, ayan, automatic na magpo-proceed na. Enter na lang natin yung PIN. Tapos, magkakaroon ng selfie verification. Magbubukas yung camera. So, ilalayo mo lang yung, ilapit mo or ilayo mo yung mukha mo hanggang sa automatic na kumuha siya ng picture ng selfie mo. Pag okay na, babalik siya dito. The application is ready to receive new request. Pwede na tayong bumalik sa Mobily app. Next naman is, saan isa-send yung QR code ng eSIM natin? So, nilagay ko yung email address ko dito at saka yung isa ko pang Saudi number. O kaya, maglagay ka ng mobile number nung katrabaho mo, kakwarto mo, okay lang. Basta doon kasi isa-send yung eSIM or yung QR code. Then, tap natin yung next. Tapos, lalabas na to, order summary. So, replace your current SIM. Dito lumabas, walang babayaran, pero pagdating sa ilalim, may mga fees pa na 28.75 reals. So, tap lang natin yung pay. Ayan, pag swipe up natin, pwede tayo magbayad gamit ang ATM card na may gantong logo, MADA, or Visa, or MasterCard. Kung MADA yung gagamitin mo pambayad ng 28.75 reals na SIM replacement, so, piliin mo lang yung MADA, tapos ilagay mo na yung card details dito. Pero kung may Visa logo or MasterCard logo, yung ATM card na ipambabayad mo dito, itap mo muna yung Visa dito, at saka mo ilagay yung card details niyan para gumana yung pagbayad ng 28.75 reals. Then, ilagay mo na yung card details ulit, card number, expiration date, year, at saka yung CVV. Then, tap mo na yung Pay Now. Tapos, OTP na lang. Ang ginamit ko dito is yung YourPay ATM card ko.
Nilagay ko yung verification code, then tinap na natin yung submit. Ito ilalabas pag naging successful yung pagbayad natin ng 28.75. So ito, you ordered replace your current SIM with eSIM. So yung eSIM replacement yung ginawa ko. Tapos pag swipe up mo lang, ito rin yung makikita mo. Get eSIM QR code. Pag tap mo na ito, maglo-load yung QR code ng eSIM natin. Ito yung itsura niyan. So yung QR code na to, screenshot lang natin. Then dun sa Motorola phone natin or kahit anong phone na may eSIM, punta lang tayo sa settings. Tapos hanapin natin yung add eSIM. Then i-upload na natin yung QR code na kinuha natin ng screenshot. Pag ganito, automatic na mawawala na ng signal yung isang SIM, yung SIM na nawala. Okay, so mawala na ng signal yon, automatic na dito na mapupunta yung signal natin. So magiging hawak na ulit natin yung mobile number na nawala.